We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis! Good morning, Jelly. Good morning at hindi lang magandang umaga ang hatid namin sa inyo, kundi maganda at interesting ang topic na pag-uusapan natin. Kumbaga yung subject natin is very close to home. Hindi na pulingin sa ating kaalaman na marami na pong single parents ngayon. That's right. Andiyan na yung mga milalapit sa iyo, sometimes kaibigan mo, kamag-anak, wala lang, kakilala lang. Kakilala. Nakakwentuhan ka, share ka ng mga experiences nila na kung gaano kahirap, yung mga mahirap tungkol sa pagiging isang Single parent. Mahirap kasi pag sa ganyan sitwasyon, wala ka nang magawa, kundi talagang harapin mo na lang ang responsibilidad mo at gampanan mo ang pagiging isang single parent. Kaya ngayong umaga po, nag-imbita kami ng mga personalities na magkukwento sa atin tungkol sa mga kanilang true-to-life experiences as single parents. Correct. At saka syempre, andyan yung kanilang mga trabaho, mga panahon with the kids, diba? At kung ano pang dapat pagkwentuhan. Alam mo, paano nga bang priorities nila? Parang hindi ko ata maisip kung paano nila nakakayanan maging single parent. Yung lahat ng desisyon, magtatrabaho pa sila, magtataguyod pa sila ng pamilya. Paano ba to, sis? Yes? Yung melancholy effect. Diyos ko. O yan po, at marami pang iba ang pag-uusapan namin. Sa pagbabalik ng Sis! Ang advantage? Walang advantage eh. Sa akin, wala eh. Eh, siyempre, single parent eh, inaano niya lahat ng responsibilities as father and mother, di ba? Yun lang. Siyempre, mahirap. Alam mo naman, sa buhay ngayon, isa ka lang nagbubuhay ng anak ko. Siyempre, parang wala tayong magagawa. Eh, magsikap eh, ganun lang. Sa akin, ang advantage ng single parents eh, siguro eh, mas malungkot siguro kaysa sa may pamilya. Paano yan maano kung makahiga ka lang, nakatulog ka lang? Lalo na ngayon na mahirap ang buhay ngayon. Mahirap ang pera ngayon. O, di ba? Kaya nga, nag-aanap buhay tayo para magkabubuhay ang mga anak. Ang disadvantage no, nag-iisa lang siya. Mahirapan siya. Let's say, kung dalawa yung anak niya, wala siyang mahirap. Tapos, kung yung advantage naman niya, wala na siya iniisip na better half niya. Solo niya yung problema. Ano. Yung nga lang, wala siya mapaggingan ng problema. Kung anong advice na dapat. Okay, kasama na po namin ngayon ang pinag-usapan namin kanina ni Sis, ang mga single parents na guests natin. Umpisa na natin kay Jeff na 5 years ng single dad. Si Edgar, 14 years. Wow, 14. Si Lovely, 8 years. Si Jinky, 7 years na siyang single mom. Si Bianca, 2 years. Si Janice, Smiling face yung nakasulat dyan kanina, ha? ay kasama ko rin. Ganon. Okay, umpisa ko na sa kailan at saang instance or situation na nasabi niya sa sarili niyong, eto na, I have to move on and fulfill my obligations as a mom and a dad to my children. Yan. Kailan niyo na umpisa natin sa girls? Kaalamin man natin, are the kids with you? Yeah. Sa akin. Nasa iyo. So lahat kayo, all the kids are with you? Okay, fine. Jeff, kailan mo na-realize na, oy, I have to move on. Ito na, kailangan gampanan ko ng pagiging mommy at daddy. The first time was pagkapanganak.
nung bagets and nagkaroon na kami ng differences, that was the time that I decided to cut it off. Na kung sa kanya mapupunta, the support will be there. Kung sa akin naman mapupunta, ganun din. Pero sa'yo napunta yung bad. Hindi na, balihati pa rin. So ngayon, ano Sa akin, kayo? ako kasi nagpapaaral eh. So, pag school days na sa akin, pag weekends na sa kanya. Sa mami. Okay, si Edgar. Sa akin. Yung bata. Ha? Nasa akin. Oo. Kaya mo na-realize na dapat ito na, kailangan mo na Hindi harapin kasi ito. sa amin, away muna, may mga ganun-ganun, maraming away, hiwalay. Hiwalay, balikan, hiwalay. balikan. Tapos ano Ganun. yung final point na talagang Ito na nag-decide talaga. ka, ito na. Nung nagpakasal kami, doon kami naghiwalay talaga. Samaan. Nung nagpakasal kami, nag-live-in kami, may baby na kami. Tapos nung nagpakasal kami ng mga 3 years na, doon kami talaga naghiwalay. After nung kasal namin, after 2 months, hiwalay na. Totally. Wala. After 2 months pa lang? Ganda naman nung ano mo. Nalito ako. Sa kasal mo. Napakamot tuloy ako ng anit. Sila. Naman, na-realize ko na kailangan na mag-move on nung lumipat kami ng bahay, tapos supposedly magkasama pa kami lilipat, pero parang hindi ko na makuhang sumama pa. Ganon. So, nagkumuha na ako ng sarili ko place. Kasi para tsaka wala na akong gana to try and work it out with him eh. Yun, naramdaman ko lang sa sarili ko na ayoko nang mag-exert ng effort. So, di ba, without the effort, wala ka talagang aasahan, di ba? So, sabi ko, hindi bale na. Parang ba't pa patatagalin? Eh, kung hindi naman 100% yung effort na bibigay ko, so, malis na ako. Ganun. Jinky. Kakatawa, buntis pa lang. Sila kinasal. Kinasal. Pero mga nagsama. Ako buntis pa lang. Ito na yon. Buntis ka pa lang? Correct. Bakit? Eh kasi buntis pa lang wala nang relationship dun sa Faderet. So, 3 months pregnant, ito na yon for life. Doon mo na talaga pumasok na, ako na to. Ako na to. Ako nang Mother na makaya talaga. nito. Oo. Mga, Bianca. mga 1 year na, kasi we were together for 3 years. Yung last year na, yun yung parang we don't talk anymore, basta parang yung gap, may gap na talaga. Lumala. Cold na, yung parang, maski gusto mo siyang i-confront, parang wala ka ng lakas i-confront kasi parang, alam mo yun, parang pagod. Ay, gusto mo pang liwanagin ang lahat. Oo, pero ang weird nga kasi bago ako umalis sa house, bago kami naghiwalay, yung 3 nights na sobrang magkatabi kami, magkayakap kami, parang nagbibilin-bilin pa kami na, sige, lagaan mo sarili mo ngayon. Hindi kami yung nag-away na, sige, away na. I want you, goodbye! In other words, maganda pa ang paghiwalay. Medyo parang masakit talaga sa amin, pero talagang kailangan kasi hindi na nag-grow yung relationship. Mutual na decision na talaga. I love you, but it's not working. Ganon. Parang hindi ako paniwalang mother na talaga ang pag-usapan. Oo nga eh. Bali 3 months pa lang daw kayong mag-MU ng father. Yes. Eh, na-booking mo na married pala siya. Hindi, first of all, alam ko na ang married siya. Sinabi naman niya. Tsaka, tawag na to, annulled siya nung time na yon. Tapos, nag-remarry na lang sila uli nung same wife, ex-wife na naging wife. Hindi mo alam. Recently lang yun. Recently? Last year, I guess. Oo. So, nung nalaman niya... Acknowledge na ba niya? Oo. Hindi pa. Hanggang ngayon? Hindi pa rin. Hindi niya siguro matanggap na may anak siya sa akin. Alam mo yun. Ba't ba nagtago? Ayan na lang natin. Anyway, so anong feeling mo ng mga oras na yun? Kasi nanganak ako mag-isa. Mag-isa sa kwarto, mag-isa lang. Wala. Pero may doktor naman sana. Sana natulungan ka naman ng doktor at natutulman niya lang. Kasi naman ng time na yun, na healthy naman yung bagets. At most importantly, tao siya. Ibig sabihin kasi, curious ako the first time, mom, diba? Eh, siyempre, tsura ko negra-negra, diba? Sabi ko, ano kaya itsura ng anak ko? Yun doon ako naging curious. Nung nalaman kong, nung nakita kong tao siya at medyo gwapo, okay na, nahalay na akong ganyan sa higakan. Pero, habang lumalaki pala, lalong nagiging mukhang tao. Nag-evolve. Nag-evolve siya. Hindi, seriously, gwapo pala siya. So, natutuwa ako pagka,
Ayun, nawawala na yung mga heartaches ko tsaka yung mga painful experience nung habang pinagbubuntis ko siya. Pero hindi naman ako very much sour na dahil sour tuloy. Bakit maasim ba? Bitter na sa isip ko, sour loba sa bibig ko. Ano ba yan? Yung mga flaws nung habang buntis ako, nung nakikita ko na siya ngayon, parang Nawala silang lahat. Oo, Lahat ng bitterness na nararamdaman mo at that time. Si Edgar, you ended your relationship nang dahil sa drugs. Oo. Is that true? Gaano Hindi, kalaki? ganito yun eh. Nung on and off, nagda-drugs kami. Pero nung nagpakasal kami, kasi nagkursilyo kami pareho, parang natauhan kami. Hindi pala kami para sa isa't isa. Nung wala na yung Nung wala na yung drugs. common element, parang, ay, hindi wala pala na. tayo bagay. Ganon. Ganon? Bagay lang pala kayo. Yun ang nangyari. Baka nagsasama lang kami kasi sa dati, sa drugs lang. Gaano kalaki naging epekto nun? Ayun na nga. Sa inyo, sa anak? Malaki. Nasira lahat ng buhay ko. Ilan taon na yung anak nyo? 14. 14 ba? Nung naghiwalay, 3 years old. So at least hindi pa siya masyadong, wala pa siya Oh, masyadong. pero ngayon naiintindihan na niya kung ano Alam yung niya. circumstances kung bakit gano'n na nangyari. Di ba mahirap i-explain sa kanya yun? Matalino yung anak ko eh. Minsan siya pa nagpapaliwanag nga sa akin. Actually, magulat ka sa mga bata, ano? Never underestimate kids. Exactly. Ang pagiging single parent is responsibilidad yan. Ano unang pumapasok sa isip nyo? Ako yung fear ko noon, kasi nga wala akong experience, di ba? Paano ko papalakihin ng tama, tsaka lalaki, di ba? So, iba na ang henerasyon kasi ng mga bagets. Iba yung mundo nila. Iba talaga sa mundo natin noon. So, nagsisik ako ng advice from the experienced mom na rin. Tapos sa church, gano'n yung mga Christian moms na in a way merong, at saka sa school na rin na may mga pastor na talagang, pati principal nila, tutok. So, sinasabi ko, ano pong gagawin ko? Kasi hindi ko talaga alam. O ganito, ganyan yan. May stepping silang binibigay. In a way na may adaptation na ma-adapt nung age ng anak ko. Meron ka bang sinabi, parang sinasabi mo sa sarili mo, parang every single day na magising mo na nare-realize mo, ako lang mag-isa ngayon. Hirap kasi lalo na pag mommy ka. Iba yata talaga pag mommy eh. Kasi parang Sabay tingin din. pagka kunyari pagising mo sa umaga tapos wala ka ng katabi ng asawa tapos yung anak mo na lang, alam mo yung mga sobrang emotional ka na parang mapapatingin ka, emote ka dyan na wala ka ng daddy sa tabi mo, paano to? Yung parang minsan mapapaiyak ka, yung kunyari galing siya ng school, tapos may mga star siya, tapos parang gusto niyang i-share sa'yo, pero hindi makita. Basta parang, syempre medyo na, basta parang ang hirap, ang sakit na, ako naman minsan, sinisisi ko sarili ko na, ay, nako kasi losyang-losyangan ako na duster ever ako, ganyan. Di ba? Oo. Tapos, kaya ngayon, pag na-realize ko, parang, ay nako, makeup na nga ulit ako, magsusuklay na nga ulit ako at magpapapayat na ako. Nagsusuklay ka naman. Pag-shampoo ka na ng mura. Yun pala ang dahilan. Hindi ka nagsuklay. Dahil sa suklay. Regaluhan nga natin ang suklay. Ang pagiging single parent ho, may advantage yan at may disadvantage. At aalamin natin yan sa pagbabalik ng sis. Ito, may mga limitasyon ang mga bagay na hindi pwede gawin dahil single parent ka na. Meron ba kayong mga ganyan? Limitations, mga ay naku, hindi ko pwede gawin. Kasi naku, ako Feeling ko limitations, wala masyado sa lalaki. I think it's Talaga? more on the women. Hindi, kasi ako, I respect my kid eh. So, kanba, may kadate ako na hindi ang mom niya. I try not to kiss sa harap ng kid ko. Or I try not to be so cuddly. May sa certain kasama ko. demeanor ka. Hanggang, pag nakaharap siya, gano'n. Tapos bawi na lang ako kapag wala. Pag nakatalikod But na. have you explained it to your child? Yung sitwasyon He's 5 nyo. years old, turning 6 this 5th. So, ang sa akin kasi mas pabor sa akin na i-explain ko sa kanya dahan-dahan. Whatever questions he would want to ask me, I would answer it. Kung ano, wala naman akong dapat itago sikreto sa kanya. Because the only thing I could provide right now for him is respect. Bukod sa education, of course. Kasi syempre, yung secured home, wala na siya eh. Sinira ko na yun eh. So the only thing I could provide right now is respect.
hindi ko naalisin sa kanya. Eh, Bianca, ano naman ang mas madaling gawin ngayon na single parent ka? Yan, mas limitations. Ngayon, ano mas madaling gawin na single ka na? O kasi young pa ako so hindi ko na-enjoy ang aking pagkadalaga. So ngayon, nakakalabas ako, pero yun din, may limitations din na wag naman yung tipong di ka uuwi o kaya wala ka ng time for the baby. Parang, I still spend quality time for Ice. Tapos, pero ngayon, nakakalabas na ako. Susuklay ka na. Gimmick Susuklay ka na. Pati pa ka naka-duster. Oo, pati mga pananamit, pwede nang show ng konting cleavage, pero slight lang. Slight lang. Pagka ganyan, parang nakakahiya na Nakakatakot. sa anak ko. Ay, mami, nag-ano ka ba dyan? Bobold ka na. Parang gano'n. Hindi ko matanong kung ano yung mas madali kasi parang halos hindi naman niya naging buhay yung magkaroon ng ano. Pero yung may anak ka, anong may limitations ka? Yung pagiging bakla ko, iba na ngayon eh. Siyempre medyo nagkaka-age na ang lola mo. So, yung pagiging bakla ko on stage sa trabaho, iba sa bahay. Bawal ang mga gay language. Gano'n ka totoo na emotionally and financially draining ang maging isa sa Single parent. Tama bang itanong? Siyempre ako talagang tulala ako. Financial talagang. Pero alam mo, by grace talaga na-overcome ko lahat yung mga yon, yung emotional. Let's say, yung kay Bianca na ma-emote ko walang father image, yung mga ganyan. Kasi dumarating yung point kasi turning 7 na. Oo, tsaka nalulungkot ka once in a while. Oo. Pero hindi ko yun dinamdam na ganyan yung maloka-loka. Ay, paano gagawin ko? Hindi. Nagtatanong-tanong din ako, syempre. Tapos, dun nga sa mga mother. Tapos yung finances, long time na medyo huminto ako sa trabaho ng, let's say, 2 years. Tapos biglang, hindi naman agad-agad makakakuha ka ng work, di ba? So, buti na lang, may naipon ng konti. So, nung paubos na yun ako na Tataranta ka na? out na ang lola mo. Pero by grace pa rin. Sa tulong ng Diyos, He will provide. Talaga. Guys, Ano daw ulit yung tanong? financially and... Hindi, financially ito, katulad yan. Nakakapag-guest kami, mga ganito. At least bukas, alam ko, pambili ako ng gatas. Uy, gatas. Hindi, I mean, financially naman, wala namang problema. Kasi kahit pa paano naman nakapag-save ka talaga eh. Tapos, syempre, kahit pa paano gagawa ka ng sarili mong racket to make up for lost finances na dapat na-gain mo na before. Yun. Buti pa kayo. Ako, wala talaga naipon. So, I barely had a year yata in showbiz. So, wala masyado. Tapos biglang, ayun na, di ba, teeny bopper, tweetums ka dyan. Tapos biglang juntis ka. Tapos, wala talagang naipon. So, talagang ang hirap. Buti na lang, at least si Vong, kumbaga may kusa naman na, sige, 50-50 tayo. Kasi yung iba, di ba, parang, habulin mo pa. Kulit-kulit na. Parang, minsan ako nga nahihiya yung parang wala na kasing pambili ng Pampers o kaya ng yung parang ang tagal ng diskusyon bago magbigay. Oo, buti na lang sinuwerte ako na nagkusa siya. Kasi hindi ka nagsuklay. mga 2 years ako na, ngayon lang ako, kumbaga nagkakaroon ng nakakaroon ng trabaho. Sabi nila, ang mga single parents daw, tend to be more mature in life. Gano'n katotoo yun? Maturity-wise yan. Kasi, naset mo yung maturity mo. Dapat unahan mo agad yung paglaki ng anak mo. Like, hindi ka na hindi ka na magta-term ng hindi ka magpaplano ng short term eh. Palaging long term. You always look for to the future. Kung hanggang saan mo kayang dalhin yung education ng bagets mo, kung kailan ka kukuha ng bahay para sa bagets mo. Lahat na sa kanya nakasentro eh. So yung maturity mo is centered sa pagiging single parent mo na talaga. Talagang parang nag-skyrocket bigla yung maturity mo. So hindi lang yung you look at patience things na rin. from different lights na. And I think nandun din yung sa pagiging decision maker mo kasi. Di ba when you're a decision maker, talagang yung maturity mo mas na-enhance kasi syempre kailangan bago ka Kung dati, kailangan mo, meron kang kasabayan na gumagawa ng decision, all of a sudden, parang, now hindi, decision na. Ngayon na. Ikaw na yung leader. You have to take control agad.
so yun, yung may control ka na sa lahat. At saka, ang iisipin mo, kung mag-decision ka, hindi lang yung sarili mo yung maapektuhan, kundi buhay ng mga anak mo, di ba? Yan sinasabi niyo sa decisions na ngayon, kayo na lang. But there are also instances na kailangan konsultuhin niyo pa rin yung father o yung mother ng anak ninyo. Ano yung mga instances na yun? Ako yung mga major decisions talaga. Kasi yun nga, siguro blessed din lang ako dahil yung asawa ko naman, ang bait, tsaka very much present siya sa buhay ng mga anak ko. And mabait siya talagang tao. So hanggang ngayon, we're still okay. So lahat actually, gusto ko kasing paramdam sa mga anak ko na nawalan lang yung mami nyo ng asawa, pero hindi kayo nawalan ng tatay. So present siya sa buhay ninyo. Parang walang gap dun sa love. Sa love, oo. So in terms of mga decision, not even nga mga major, kahit yung mga maliliit lang, basta concerning them, talagang kinukonsulta ko. Halimbawa, like medyo mababa yung grades ng anak. O, paano natin tatry i-improve? Maglilipat ba tayo ng tutor? Kukuha ba tayo ng mga extrang help, outside help, para matulungan yung bata? Lahat yun sinasali ko siya. O yung bus service, magbabus ba? O driver? Yung mga ganung, parang kumbaga magkasama kayo. And I guess initially, especially pagka malalaki na nga yung mga anak nyo, it's the situation, kung bakit biglang mag-change all of a sudden. I think kailangan mutual consideration yun. Yes, that's true. Hindi mo dapat talaga inaalis yung respeto nyo sa isa't isa. Dahil doon din mabibase yung paglaki ng bata. Kung nakita nyo nagbabastusan kayo, nakikita ng mga bata yun. malaki epekto sa kanila. Kahit di nyo sinasabi sa harapan nila, mararamdaman nila yun eh. Matatalino na yung mga bagets na yun. And very sensitive. Children are very sensitive. Very much. Sobra. Parang pagka si Yvonne kasi susundin pag weekends yung baby. Parang minsan, kunyari, susunduin ka na ni Dada, ganyan. Minsan, alam mo yung nagkukusa siya na, sama ka kay Dada ha. Sabihin ko kay Dada, sama ikaw, Mimi ha. Parang, parang di mo masabi na, hindi pwede, di na ako nakatira doon. Parang tapos sasabihin niya pag nandun na si Yvonne, kaya, Dada, sama Mimi? Pasyal tayo. Alam mo, syempre, mega gano'n na lang ako. Pero totoo yan, Crayola ka na dyan. Nako, ano nga ba? Paano nga ba mamalakad ang isang single parent? Sa pagbabalik ng sis. Okay, andito pa rin po kami. Siyempre, kasama pa rin namin ng mga single parents. Kanina, di ba parang we talked about mutual decisions na kailangan, nandun din yung other party. To explain kung bakit nga ba ganun na all of a sudden ang situations. Paano nyo sinabi? Paano mo sinabi, Bianca? Since you're the youngest, paano mo sinabi? Ako pinakawalang dito. Ako kasi ako yung tipong tahimik na tao na if I can't say it, I write lang. But parang nagkaroon na talaga ako ng lakas ng loob kasi naaawa na ako sa bata kasi parang yun tama nga, nararamdaman nila na parang mali. Hindi na sila magkasama lagi, hindi na sila nag-uusap. Parang kahit nanonood kami ng cartoon, saka ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang, di ba? Parang iba, hindi na tulad ng dati. So parang, I had to confront him na talaga na yung habang natutulog, yung talagang sobrang kalmado lahat. Kasi ayoko takot ako sa mga sigawan, yung mga ayoko nang gano'n eh. Away. Oo. So, parang nasabi ko na I just really have to be strong. This is a really big decision. I think it's for the best. So, paano mo napupuna ng pagkukulang na isa pang haligi sa pamilya? Siyempre, may ilaw ng tahanan. Kasi you become the mother and the father at the same time. Ilaw at haligi. O, di ba? Paano niyo napupunan yun? Kasi, aminin natin, there are really roles. Okay, kahit na sabihin natin we are already, 21st century na. Pero, may roles talaga ang tatay at ang nanay. Yun. So, since iba ang role ng tatay, ikaw nanay, paano mo ginagampanan? Nagpapaka-ano ka ba? Ako, I believe, Jelly, na hindi talaga kayang punuin 100%. Meron at merong kulang. No matter how we say na kaya ko naman maging mother and father, iba talaga yung unang-una sa lalaki lang na anak, yung father image, yung role model nila na may tatay, di ba? So, imposible talagang 100%.
ang ano na lang siguro, pinaka-the best that you can do is try to be their friend. You know, you try to be their friend para yung mga concerns nila, mas nasasabi nila ng madali sa'yo. And at the same time, mas na-explain mo kung ano yung mga questions nila, yung mga gumugulo sa isip nila. And yun nga, like sa akin naman, since good terms naman kami nung husband ko, no, nung ex-husband ko. So yun, nandun pa rin siya. I try to make it a point na present siya sa buhay ng mga anak ko. Kasi talagang I cannot do it alone talaga eh. It's really not the same. Iba talaga yung andyan yung tatay nila, kahit papaano. How about the boys? Sa boys kasi I've always believed na ang role ng mother, sa kanya yung morals, yung values, yung virtues, doon yung makukuha ng anak mo yun eh. Sa lalaki, discipline. Yun ang, sa amin naman, discipline, pagiging confident sa buhay. That's what they get sa lalaki. Tsaka yung point of view ng lalaki. Point of view ng lalaki. Balance. Especially ako, I have a son. So, I would rather have him to be more like me kaysa ibang a-idolizing niya. Kung sa Tekken, si King, o kung sino man. Gusto ko ako na i-idolize niya. Hindi ba kayo natatakot na, as it is, baka corrupted na rin ang views ng mga anak nyo when it comes to family? No, because when they have their own families. It destroys the idea of the norm. Maging casual sila masyado in terms Exactly. of because of their acceptance. Baka Ganyan talaga ang buhay. Yun ang i-apply nila sa buhay nila. Normal lang yan na maging ganun. Hindi sila mag-strive for more. Yeah. No, actually, talagang malaking malaking concern. And in fact, di ba may scientific studies na sinasabi na yung children from broken homes, mas ang tendency na sila rin ganun din. They will repeat history, di ba? So talagang big concern. So siguro, ang na lang doon is talagang you really cannot guarantee 100% na hindi magiging mas loose ang pag-acceptance sila sa ganung sitwasyon. So siguro, ako, what I can do is try to tell them na hanggang maaari, hindi yun ang ideal situation. And that kung pwedeng, if they can strive for a family na buo, gano'n na masaya, yun ang maganda. But then, I always say na, kasi ako, ang mas importante sa akin, matutunan ng anak ko na yung mahalin niya yung sarili niya. Kasi pag mahal mo yung sarili mo, mas yung mga decisions mo, tingin ko mas tama eh. Kasi di ba marami nagtatry lang i-save yung family dahil kawawa yung anak, kawawa yung ganun, for the wrong reasons. Pero hindi na sila masaya. Ayoko rin naman ng ganon. So sa akin, sinasabi ko sa kanila na as long as you think you're doing the right thing and you're comfortable with it, then do it. Sabagay kasi, kesa naman you stay in the marriage, miserable naman yung isipin nila, ganito talaga ang sitwasyon pag pamilya. So, okay lang, miserable tayong lahat. Diba? So, dapat pala together. Normal lang ang maging miserable. Diba? Kasi either they will strive so hard, masasakal naman nilang ang magiging girlfriend o asawa nila, or masyado silang, okay lang yan, magiging martir. Oo, masyado. Extremes. Magiging very extreme. Ang hirap siguro, how do you balance that as parents? How do you think you should balance that as parents? Kasi tinuturo naman ng school na itong family, may daddy, may mommy, may kuya, may ate. So, tapos makikita niya sa sitwasyon nyo na may kulang. Ba't sandali may nawawala sa equation? So, ikaw naman, you try to provide information sa kanya in his own language na kasi, alam mo, si mama hindi pwedeng makasama dahil sabihin mo na ako ano yung sitwasyon. Agad. Parang ito kasi, like sa case ni Jinky, ako, pinagdaanan ko yan, alam ko yun. So yung, mas maigip for the kid na hindi nakita na magkasama kayo. Para walang hindi masyadong mahihirapan, walang identification walang pain, Pero, you don't miss what you didn't have. Na-experience na magkasama kayo. Diba? Tapos yun ang magiging major change. Ngayon, how do you explain to the children sa tingin nyo, gaano ka-importante ang presence ng both parents sa buhay ng kanilang mga anak regardless of whether they are under one roof or not? Si Edgar. Sa akin kasi, nung naghiwalay kami nung asawa ko, hindi niya na pinuntahan yung anak ko eh. Wala nang presence at all. Wala nang pakialam. So talagang ikaw lang. Ikaw lang ang meron. So ang anak ko, ang akala niya, ang mami niya, yung mama ko. Kaya medyo magulo. Hindi kasi mami ko, mula bata, mula nag-asawa. Siya yung nagpalaki talaga. Oo, siya nagpalaki doon. Kaya minsan sinasabi, ba't hindi kayo nagsatabi ng daddy ko? Mga ganyan siya. Feeling bata siya. Mga 7 years old siya. Ba't hindi kayo nagtatabi ng daddy? Kasi tawag niya sa mama ko, mami. Nalito. Ano ba sinagot yun?
Kasi mami ko rin siya eh. Hindi, sabi ko, lola mo yan. Oo. Ito si Bianca, kung sakaling magtanong ang anak mo, Mami, nasa ba si Daddy? Bakit wala siya dito? Bakit ba di kayo Ano sasabihin mo? Sobrang young pa kasi niya eh. 3 years old lang. Pero minsan In the event that he does nag-a-ask ask. siya. Sometimes he asks, hindi ko... Yun nga yung isang sobrang fear ko eh. Yung talagang yung time na alam na niya, yung parang may isip na talaga siya, tapos tatanungin niya, bakit wala siya? Kasi ngayon pag nagtatanong siya, shooting, taping, working. Baka magulat ka, one of these days, siya pa magkwento sa'yo. Alam mo, mami, hindi siya nagtatrabaho. Pero yun, pero every time talaga na nagtatanong siya, like kunyari pag field trips, yun nga eh, ang hirap din mag-pretend na pwede kang maging mommy at daddy tulad ng mga magbabasketball ka. Diyos ko, naka-miniskirt ako ba? Basketball kunyari. Parang diba, oo, wrestling, ganyan, parang ang pangit, di ba? So parang sinasabi ko talagang kinakausap ko si Wong, talagang Kailangan ka hindi. dito. Ikaw talagang kailangan na Sa activity na to. makasama sa mga ganyan-ganyan. Iba talaga eh, pagka-daddy pa rin kapag mga ganyang activities. Mga eksenang, Where's my dad? Diyos ko. Actually, the dad is just there. There. Pero yung explaining kung bakit hindi Not- nga kayo magkasama is really... At kailangan hindi ka mag-lie. Sabihin Oo, mo yung totoo. sabihin Pero mo. ang ano lang, yung according to their understanding, yung... Mas complete honesty. Oo, sabihin mo na ganyan, whatever. Dead mo lang naman sila eh. Parang mabilis ang mga... Actually, mas mabilis ang importante, huwag capacity masiraan. nila to accept, ano? Yun ang importante, huwag mo siraan yung... Exactly yun. Wag mo You know, masisiraan. actually, di ba dapat mas madali para sa mga older children to understand. Pero mas madali for younger children For younger. because they heal faster. Pag mas matanda, may sariling isip, may sariling opinion yan. Tatanim na agad. Oo, meron sila sa loob na nila, nagdadala na. Okay. Kaya kailangan mo siraan. Pag-usapan natin ang moving on with their lives. Pagbalik po ng How is it to move on? Nako. Ano mga bagay na na-discover nyo after being a single parent for some time? sa sarili niyo. About Ako, yourself. mas nag-mature ako ng marami. Kumbaga parang, ang tawag nito, yung mga decision na noong hindi pa ako nagkakaroon ng anak, baliwala. Pero ngayon talagang very careful. Tapos, naging behave na. Kasi parang, yung anak ko kasi yung salamin ko pagka nag-perform ako, magsusuot ako ng damit, sasabihin ko sa kanya, how do I look? You look okay, but your bra is showing. Ganun siya. Pagka kanyari mga see-through, ganyan. So siya yung salamin ko, yun medyo nag-mature na. Tsaka, tawag nito, pagdating sa very careful na ako magsalita, behave na. Parang girl na talaga ako ngayon na hindi na ako bakla, unlike before na bakla, ganyan. Tapos, spiritually, okay na. Yung 90% na nagpapatakbo ng buhay namin mag-ina is very much godly approach, ganyan. Tapos, marunong na ako magtipid. Basta maraming nabago. Move on na talagang, hopefully, matutunan din niya pag nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Yung values. Si Edgar. Sa akin, nabago lahat talaga. Totally, nabago. Oo nga eh. Nagbago at nagbago pa muli. Ang dami yung binago. Tatlong beses ka na nagbabago eh. No? Kaya nga, bago na naman yung asawa ba? Hindi, kasama ko ang girlfriend ko. Okay! Siyempre, di maiiwasan na makaramdam pa rin kayo ng konting sadness. Emptiness. Paano yung nililibang ang mga sarili ninyo? Ano yan eh, ever since na natanggap ko na sa sarili ko that it was time to move on, marami pa ring what ifs. What if inuuwian ko siya? What if magkasama kami? What if Hula ko yung what if na yun, I'll carry that to my grave. Kasi those are, unanswered questions na what if nga eh. Hindi na pwede mangyari. Hindi nag-materialize eh. So, yun siguro ang mag-haunt sa akin. Talaga naiisip mo yung what ifs? Hindi Ba't pwedeng hindi mo gawa hindi ng eh. paraan para hindi ka na mag-what if? Kasal eh. Kasal sa iba eh. Wala. Huwag ka na mag-what if dyan. Sinasabi ko, hindi mo maaalis sa isip mo na what if naging pasensyoso ako? What if you were more What if I worked mature? it out instead na nagpadala ako sa init ng ulo? If I was more mature that time. If my maturity now was then, Baka it might have It might have worked. worked out. Ako, tinanggal ko yung what if.
Buti ka Ikaw pa. naman tinanggal mo. Asawa, uli ako. Alam mo, magandang idea. Mamaya, paglabas ko. Pansin nga namin, talagang isinantabi mo si What If. Oo. 12:01 naghiwalay, 12:02 may kapalit. Diba, sa babae, ewan ko, hindi ko alam kung naniniwala kayo na ang babae pagdating sa ganyang bagay, mas emotional kasi Oo naman. babae, di ba? Kayo mga lalaki kasi pwede wala kayong... Okay, gigimik ako tonight. Okay, finished. Ganon. Ganon. Tapos, ang mga babae, Tsaka ka naiisipin yan. yung Women have to lonely dwell. nights, exactly. Have to dwell. Naku, Parang grabe. raramdamin mo yun to the utmost, diba? Excruciating pain. Pero pag natapos nyo naman yun, na-overcome Okay nyo na. Ang lalaki parang hindi pa nila naharap masyado. Ako naman, yung mga yung tawag na to, yung mga, sila may mga what if, si Edgar, tapos, si Jeffrey. Ako, ito, wala na Ako to. naman, for a while meron, parang yung guilt, di ba, nag-guilt trip ka, di ba, na ano kaya, siguro kung medyo mas naging matured lang ako dun sa relationship. Pero after no, nung yun na, mas naging confident ka na, uy, kaya ko pala mag-isa, ganyan, na na-hurdle mo na yung mga initial fears. Parang, ngayon naman, kung iisipin, like babalikan, ayoko na. Parang sobra naman na akong kontento dito sa sitwasyon ko ngayon. Na para bang, ang sarap pala na in control ka. Ang sarap magkaroon ng sariling buhay na ikaw yung nagpapatakbo. And you're not answerable to anybody. Ganyan. Basta alam mo tama naman yung ginagawa mo at saka wala kang sinasaktang tao. Parang ang sarap. So siguro kung in the future magkaroon man ako ng partner, hindi ko na pwedeng ibigay sa kanya yung buong pagkatao ko. I think I've learned to love myself. Jeffrey, sabi mo na bago ka mag-asawa uli, hingi ka muna ng permiso sa anak mo. Paano pag siya namili sa'yo? Alam mo, magugulat ka dahil ang mga bata usually best matchmakers yan. Oh. There are times naman kasi, like, halimbawa, I've introduced him naman kasi to a couple of my friends din. I always go out with. And okay naman sa kanya, tawag niya tita. So, walang problema. Meron siyang favorites? Walang favorites. Hindi naman, wala siyang favorites. Although there are some times na, syempre, constant date mo, tapos palagi niya nakikita. Nagiging ka-close na niya. To a point na one time nag-aaway sila nung pamangkin ko, humirit pa yung baby ko ng, mami ko yan eh. Nataranta kami. ako na wala sa lugar. Pag narinig ka ng mami mo, patay ka. Paano naman pag ayaw niya yung napili mo? I think he's too young para sa ganun Sa ngayon, madali pa siyang i-bribe Madali siyang i-bribe. Mabigyan mo ng candy, ng lollipop, friends forever kayo Sa ngayon, may ganun pa siyang Ang kinakatakot ko pag dumating ng mga 8 years old, 9 years old, may sarili ng desisyon. Yan. Tagilid ka na dyan. Si Lavi. Mas careful ka na dyan. Si Lavi sabi mo, when the right time comes, you'll go for another relationship. Ano ba yung right guy para sa'yo? Siguro yung gaya ng sinabi ko, the person that I've become now, yung ma-accept niya yun. Oh, yung acceptance na ganito na ako, siguro hindi na ako yung talagang pwedeng subordinate lang talaga sa kanya. Gusto ko equal kami. Hindi na talagang pwedeng sumunod-sunuran ako sa kanya. Tapos yung gusto ko kasi yung ang ideal sa akin, yung may sarili akong buhay, like I have my own thing going. Individuality. Yung individuality ko, irespetuhin niya yun. Siguro pagka ganun, tapos pagka yung chemistry is right, di ba? I mean, who doesn't want naman to belong talaga, di ba? Yung talagang sincere siya na mamahalin niya yung anak mo. Na hindi niya anak yun di ba? May Mahirap additional na yun. Talaga, i-accept niya yung Siguro, anak pag mo. naging kayo, +1 na agad yun. Oo. Package deal yan Alone and lonely or alone and free? Alin kayo doon? Alone and free. Likewise. Alone and free. Alone and free. Pero minsan, I remember, I said once in a movie, alone doesn't necessarily mean loneliness. It doesn't. It's just different from being two. It's just different. But it doesn't necessarily mean, that you will be lonely if you're alone. hindi pala ako alone and free. Alone and still surviving. Ayan! Meron siya sariling choice niya. Nakapag-isip ako, ilang seconds Alone yan. and still surviving. Jinky? Alone and free. Free. Free talaga. Free talaga.
Alone Oo, na tapos daw. na. Aray ko, ano ba? Alone and free sila pareho, Oo nga. Jenny. Kayo pa. Guys, kayo. Ikaw? Actually, sa kanila free lang. Wala silang alone. Free kami. Uy, salamat ah. Thanks for sharing your lives, your single lives. Nakakaiba ang buhay kasi Kagaya ni Edgar. Si Edgar po, magigest namin sa iba namang topic. Kasi parang dapat sa kanya one-on-one. Uy, ayoko naman mangyari yun, ha? Huwag naman yun. Slide lang. Pero pag Nagkataon lang. Nagkataon lang. Sa sitwasyon. O siya, salamat at magbabalik pa po ang sis. This portion is brought to you by SM's Infant Accessories and Furniture Department and Infants Wear Department. Good morning. We're here at Storyland SM Fairview, the capital of cute, cuddly, and lovable babies. And today we kick off and once again play host to search for SM Star Baby 2001. We have 12 finalists for the month of October. Let's see what qualities the moms saw in their babies that made them decide to join the contest. Lahat ng mga signs, hand signs na alam niya na. Tapos, pag pinipicture namin, humaharap siya sa camera, ngingiti siya. Lahat ng tao, nagsismile siya. Lahat ng tao, pag sinabi sa kanya, ang cute-cute mo naman, na-appreciate niya. Masiyahin, malakas kumain. The moment he wakes up in the morning, he would smile. Masayahin siya, cheerful, ayan. Cute, smiling face, tas friendly siya. She's very sociable. She's also always smiling, except when she's sleepy. Madali siyang makagaya ng mga words, ganyan. Sa bahay kasi masayahin siya, very active, maganang kumain at saka mahilig siyang mag-dance. Madaling matuto, madaling maturuan. Tapos, mabait siya. Masyado siyang hyperactive. Mahilig siya kumanta at sumaya. Any baby may join the SM Star Baby for every 300 peso purchased items at all SM branches, including at least one Pigeon or Pro Kids product at any SM Infants Wear, Accessories, and Furniture department. Criteria for judging are as follows. Baby should be photogenic, telegenic, and adorable. Now, presenting the candidates. Valerie Shane Tolentino, John Brian Cayabyab, Hannah Louise Smith, Peaches Ana Marie Bagadion, Marco Carlos Francisco, Jason Patrick Bantog, Chris Gabriel Ramos, Caitlin Marie Escolar Jaime, Sofia Keithlyn Ana Rivera, Raisa Lorene Milan, Reston Noscal, Erica Kimberly. For the month of October, our semi-finalists for SM Star Baby 2001 Grand Search is... Our winner is Peaches Ana Bagadion. Congratulations to Peaches Ana Marie Bagadion. She will take home 10,000 pesos worth of SM gift checks, 500 pesos worth of Pigeon products, 500 pesos worth Pro Kids products, and ride coupons from Storyland. This portion is brought to you by SM's Infant Accessories and Furniture Department and Infants Wear Department. Isa lang yung sure. Single parenthood is not really for everyone. Tsaka, well, that's not the ideal thing. Diba? Kasi nga, ang pinaka-importanting institusyon ay ang pamilya. Correct. Yan ang pinakamaliit, pero pinaka-core. Exactly. Yan ang nagbibuild ng character ng bawat tao. Na lumalaki sa isang komunidad. Yes, pero sometimes it works and that's the reality of life naman. Sometimes it works and sometimes it doesn't. Huwag niyo ako tawanan. Bakit tumatawa kayo pag sinasabi ko yun? Okay. Ako nga, hindi na ako nagre-react. Ikaw naman. Ganyan talaga. Siguro po talagang ganyan ang buhay. Kailangan lang, you really have to make the most out of what you have at the moment. Yes, and make sure na kahit na ano pa yung sitwasyon mo, okay ka. You have to accept para maging yourself. Okay yung mga anak mo, kailangan i-accept mo rin muna yung sarili mo. I-accept mo na ito ang sitwasyon mo. Exactly. Para, kasi it will, it will reflect eh. Makikita naman ng anak mo yun eh, mararamdaman niya. Okay, ganito lang kasimple yun. The children's recovery depends very much on the recovery of the parents.
So yan po, dapat natin tandaan sa mga ganitong klaseng sitwasyon, lalo na yung mga nanonood dyan. Na yung single mga parents na Single minsan. parents. Or make mga kakilalang single parents. Oo, na minsan nahihirapan sa buhay, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Relax lang ho kayo. Basta importante is alagaan nyo yung sarili nyo. And complete honesty with your children. And let's not be quick to judge kapag nakakakita tayo ng mga pamilyang hindi buo. Hindi ho nila ginusto yun. Exactly. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong umagang ito. Sana po ay nag-enjoy kayo. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod dito lang sa Sis! You would like to thank Best Fuentes for our hair and makeup, Mossy Moss, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, and Union Square. Kakatawa, buntis pa lang. Sila kinasal. Kinasal. Walang mga nagsama. Ako buntis pa lang. Ito na yon. Buntis ka pa lang? Correct. Bakit? Eh kasi buntis pa lang wala nang relationship dun sa Faderet. Matalino yung anak mo eh. Minsan siya pa nagpapaliwanag nga sa akin. Actually, magugulat ka sa mga bata, ano? Never underestimate kids. Exactly. Hindi talaga kayang punuin 100%. Meron at merong kulang. No matter how we say na kaya ko naman maging mother and father, iba talaga yung unang-una sa lalaki lang na anak. Yung father image, yung role model nila na may tatay, di ba? So, imposible talagang 100%. I got you, sis. You got me.